Ngayon, puta si Inday sa District 6 naman na nanalasa. Ipinakita pa yung mga malalaswang ito naman kasi si Pastor. Pastor kang naturingan. Mura ka na nga ng mura sa Congress. Tapos ganito pa naglalabas ka pa ng mga ganitong picture. Ano ba naman 'yan? Paano ba paano irerespeto yung relihiyon pagka ganyan? So imagine ninyo kung anong sinasabi ni VP Sara dito. At sigurado ako, tingnan natin kung sasagot etong mga kongresista natin. Matatapang yan. Bilib ako sa mga yan. O ito. O pakinggan nyo itong sasabihin ni VP Sara dito kay Chua. Yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito ako ngayon. Hindi ba? Alam mo, ay nako, sabi ko nga sa inyo, naawa ko kahit papaano. Dito kanila Chua, naawa ko sa inyo. Bakit? Kasi puta, hindi kayo ganito eh. Oo kayo ang pinapakita nyo sa mga constituents nyo, mga mabait kayo, mga santo kayo eh, no? Oy, pucha, ang masama niyan, itong kinalaban ninyo, hindi takot mawalan ng posisyon, wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya. Oo, and nagdeklara na ito na tatakbo. Sabi ko nga sa inyo, if this person is going to be a president someday, and 3 years before her presidency, ginugulpi niya na kayo, so gaano katagal niya kayong gugulpihin? Tandaan nyo walang sekretong hindi nabubunyag. Siguraduhin nyo na malinis yung mga trabaho ninyo sa Congress. Mananalo pa si Pastor Kibuloy. Bubuksan pa ni Pastor Kibuloy lahat ng mga ginasta nyo. Oo, kaya nako po, delikado kayo talaga dito. Tandem ng Duterte, nako po, yung mga ginawa nyong kabulastugan dyan sa Kongreso, putang ina, siguraduhin yung naibaon nyo ng malalim. Baka mamaya maging zombie yan mabungkal nila yan, magsalita yung mga papeles nyo dyan. At ipakita na putya saan napunta yung mga pera ng taong bayan. Tandaan nyo, si Pastor Apollo Kibuloy bubuhayin yung death penalty sa mga korap. Oo, at ano yan retroactive daw yan. So kung ikaw korap ka ngayon, retroactive yung batas na ipapasa ni Pastor, nadali ka, baka ikaw ang unang mabitay. Good luck. Sa distrito niya. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Yun ang pinakamalupit doon. Siya si Inday Sara Duterte at kaya niyang makipag-away sa kanal. So ibig sabihin si Joel Chua pang kanal lang. So bababain mo si Joel Chua, ganun ba yon? Oy Joel, taga-kanal ka lang pala eh. Anong I do not engage in negative campaigning. Hindi negative campaigning to. This is public shaming. Magdemanda ka na. Minumura ka sa distrito mo, wala ka pala eh. Ikaw yung anyabang-yabang mo, tapos nung pinuntahan ka sa bahay mo, tiklop naman pala yung bitbetlog mo. Yung buntot mo, putang ina, nakakukulot. Tapos pagbukas ni Inday Sara ng bahay mo, tangina, naka-makeup ka.
O kapal-kapal ng mukha mo, yabang-yabang mo, tapos ngayon pinuntahan ka sa tahanan mo. Oh, panay ang batikos mo nung pinuntahan ka sa tahanan mo, puta, nangangatal ang itlog mo. Nangangatal ang ngalangala mo. Oh, tapos ngayon, anong sasabihin mo? Hindi ka pumapatol. Wala ka pala eh. Sumbong ka sa kuya mo. Patawag kayo ulit ng Congress inquiry. Oh, dahil bago man lang kayo mawala sa Kongreso, oh, patawag nyo na to si BP Sara. Total, dun lang naman kayo matatapang. O, pag pinuntahan kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga playground, tinan mo si Barbers. Tinan mo si Barbers nung nakaraan, yabang-yabang doon sa mismong distrito niya. Diyan sa Surigao, putragis yan. Noong parang may sinabi yata siya, tapos ang tao sinisigaw, Duterte. Duterte. Buong stadium. Kinahihiya. Ina nyo. Tinan ninyo, yung alyansa, nangangampanya pa, hindi na. Umiikot, may nakikita kayong mga kampanyahan nila, wala. Huling kampanya nila, kailan pa? Nung sa Pampanga pa. Alam nyo ba na itong mga kandidato ni Pangulong Duterte umiikot sa buong Pilipinas araw-araw? Araw-araw. Alam nyo ba, nakakarating ko lang ngayon, pupunta na naman kami ng Pangasinan dahil merong rally doon, merong pang rally sa Bataan. Sunod-sunod ang rally. Itong kabila, hindi nagra-rally. Bakit? Utangin na kasi, ang gagawin lang ng mga yan, baka magbilihan lang yan ng, baka mag-shopping lang ng boto mga yan, kaya nire-reserve na nila yung mga kaperahan nila. Baka. Saan ka makakita kung hindi man nangangampanya itong mga kandidato na to, national position, hindi kayo umiikot sa buong mundo? Sa buong Pilipinas, di kayo umikot, tatapos na lang yung absentee voting or nagsisimula na yung pagboto ng mga OFW. Hindi man lang kayo nagpunta sa mga OFW? Ano yan? Hindi sila importante sa inyo? Kala ko ba sila ang mga bagong bayani? Ha? O, wala pala kayo eh. Kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Grabe to. Ito yung mga mga bossing. Ito yung mga speech na hindi na mabubura sa isip ng mga tao, Chua. Minura ka ni Inday Sara, putang ina mo ka, diyan mismo sa loob ng tahanan mo. Wala kang bayag. O siya, mas putak yung yung bayag mo, kinuha ni Inday, kinabit niya sa kanya. Tingnan natin kung ano ang magiging kung ano ang magiging reaksyon ni Abante. O, di ba bait-baitan kayo lahat ngayon kasi kampanya eh. Yan yung sinasabi ni VP Sara na hindi kayo gumagamit ng utak. Tangina, kala nyo habang buhay kayo nasa kapangyarihan. Ang hindi ninyo alam, putya, napakadali nyong pitasin. Hindi naman kayo importante. Oh. Sabi ko nga, yung pumirma kay VP Sara, yan lahat na yan. Parang sa pagkakaalam ko, 48 yata na party list representative yung pumirma eh. O, tanggalin natin yung party list, yung iba, yung mga district congressman. Naku po, paano kung inikot ni Inday Sara yan? Pucha yan. Sigurado ako baka matay kayo lahat sa salawal nyo pag mumumurahin niya kayo sa mga distrito nyo. Saan kayo galing? Doon sa mga tausubiri, mga Maranao. Doon sa mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, bitangin na ninyo og zero si Chua. Ayun, so i-zero nyo daw. Nakakahiya to.
Oo, sobrang ano to sobrang nakakahiya ito itong mga kaganapan na ito. And it's just, oo, talagang she's out for vengeance. Ika nga, hindi pa siya nananalo, nangungulekta na siya ng mga ulo. Oo, itong pinakamasaklap, sabi ko nga dapat itong mga ganitong klase ng mga tao, politiko, ito yung mga dapat na na kinakakampi mo. Kaya nga si Amy Marcos kahit babuy-babuyin siya kahit ginagawa na siyang katatawanan tinatanggap niya Why? She knows how important and she knows kung ano ang capabilities nitong si VP Sara. Oh, yun ang problema. Kaya nga tinan mo the reason why, Chua, makinig ka. The reason why inutos sa inyo na gawin nyo yan kay Inday Sara, kasi nga walang bayag si Martin Romualdez na gawin yan on his own. Kaya niya inutos sa mga aso niya. Ang problema, putang na yung mga aso, may mga rabies lang, pero wala namang mga pangil. Yun ang problemang malaki natin, mga bossing, na pare-parehas palang mga pinaglihis sa marshmallow. Oo, yung nyo, magpapalit na kayo ng ari. Chua, kahit mga kasapakat mo diyan sa Congress, magpapalit na kayo ng ari, magpalagay na kayo ng pichiching. Dahil mas dalaki pa si Inday Sara sa inyo. Nakakahiya kayo na pinuntahan pa kayo diyan sa mga tahanan ninyo para babuyin lang kayo. Hindi ba? Pumunta ako dito para babuyin ko tong mga kupal na to. Asan na? Kala ko pa naman matatapang kayo. Ano na naman mga idemandang isasampan nyo kay Inday? Papa-disqualify nyo si Inday sa Comelec. Di naman kandidato yan. Di ba? Napakagandang mga balita netong mga ito. And again, ito yung gusto nating makitang Inday Sara. Pagkatapos na pagkagaling niya doon sa Hague, nakita niya yung siguro nakita niya yung sitwasyon ng family nila ngayon. I am glad na sumugal na at talaga namang all out na si Inday. Kasi tapos na yung pagiging mabait, mga Duterte Makinig kayo lahat, mga Duterte. Tapos na yung pagiging mabait. Yung apelyido ng Duterte can be a blessing and also a curse. Blessing dahil mahal kayo ng tao, curse kasi nga yung mga politiko tatargeting kayo. Kasi apelyido nyo pa lang, pangalan nyo pa lang, sobrang ganda ng pagkakaiwan or yung pagkakalagay ni Pangulong Duterte sa isip natin na ang Duterte brand of politics ay tapat. Tapat, serbisyo para sa Pilipino, mahal ang Pilipinas. Yun ang iniwan ni Pangulong Duterte sa apelyidong Duterte. Now, kung ito ngang mga Marcos na to, nananalo sa kanilang mga posisyon, wala namang ginagawa yung mga hayop na yan sa pwesto, ito pa kayang mga Duterte na may mga resibo? Imagine ninyo. Kaya kayong mga politiko, naku po, delikado kayo, lalo na kung kayo yung mga politiko na nanggamit sa mga Duterte. Oo, yun ang pinakamalaking pagkakamali nyo na binuhay nyo pa sila. Kasi yung kanilang, yung iniwan yung konting pag-asa sa kanila, putang na yan ang maglilibing sa inyo. Nung nakita ni Inday yung kalagayan ng pamilya nila, nung nagkasama-sama sila at na-realize ni Inday na hindi naman masyadong malaki yung pamilya natin, walang magtatanggol sa atin, sa pamilya natin, kundi tayo-tayo lang kasama ang mga Pilipino. Kaya sabi niya, whether we like it or not, target na tayo ng mga ito. So we do not go down without a fight. We will not go down without a fight. Lalaban tayo. Gusto nila maghilaan sa putik, go, go, go. Gusto nila magsiraan ng buhay, go, go, go. Wala tayong pakialam dahil mahal tayo ng Pilipino. Yun ang pinakamatindi sa lahat, mga bossing. Kaya again, nananawagan tayo, mga bossing, dito sa ating PDP Laban. In order for us to have Inday Sara
as a president on 2028 para paghigantihan lahat nitong mga kakutsaba ng pagtatraidor sa bayang Pilipinas, pagnanakaw, pangungulimbat, pandarambong. Boto natin tong 10 to, plus yung sinaping niyang 2. Yung mga natitira pa nating alyado dyan sa Senado, hindi siya may impeach and then presidente siya sa 2028. Putangin na ninyong mga aso kayo. Kayong mga ipis, magtago na kayo sa mga lungga ninyo. Si Inday Sara at si Pastor Apollo Kibuloy, i-exterminate kayo. Maraming salamat mga bossy, mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. You're all amazing. Like. Comment. Share po tayo ng ating mga content para po makarating sa kinauukulan. Malay nyo naman. Atakin sa pusong mga hayop na mga kalaban o di nakatulong tayo ng malaki sa bayan. Again, maraming salamat. Salamat din po sa mga nagsusuper thanks dito sa channel natin. God bless you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at